Magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-real talk. Welcome back sa ating podcast, ang inyong sandalan at takbuhan para sa mga usaping puso na madalas nating itanong sa mga bituin pero bihira nating mahanapan ng sagot sa mundo. Ako ang inyong host, si Ben, at ngayong gabi, papasukin natin ng isang usaping na puno ng magic pero puno rin ng reality check. At syempre, ako naman ang inyong partner sa katotohanan, si Kate. Ben, alam mo, marami sa atin nang lumaki sa mga fairy tales at rom-com movies kung saan laging may the one. Yung tipong kahit anong mangyari, pagtatagpuin kayo ng tadhana. Pero sa totoong buhay, hindi lahat ng nagpapatibok ng puso natin ay nakatadhanang manatili. Ang topic natin ngayong gabi, paano mo malalaman kung soulmate mo siya o lesson lang? Ay, napakaganda pero napakasakit na tanong yan, Kate. Dahil madalas, malalaman nila lang ang sagot kapag tapos na ang kwento. Pero bago tayo mag-dive deep, pakinggan muna natin ang sulat mula kay Confused Carla. Sabi niya sa kanyang email, "Hi Ben and Kate, I met this guy 6 months ago. From the first day, the connection was electric. Feeling ko kilala ko na siya sa past life ko. Sobrang dami naming similarities and he came into my life nung panahang sobrang down ako. Pero nitong huli, ang dami naming pagsubok, ang dami naming away at parang mas maraming luha kaysa tawa. Sinasabi ng friends ko na toxic na kami pero nararamdaman ko sa puso ko na siya ang soulmate ko dahil hindi kami pinagtatagpo ng tadhana ng walang dahilan. Paano ko ba malalaman kung dapat ko pa itong ipaglaban o kung kailangan ko na siyang bitawan dahil lesson lang siya?" Carla, maraming salamat sa pagbabahagi. Napaka-crucial ng tanong mo. Ben, simulan natin sa definition ng soulmate. Maraming tao ang nag-aakala na ang soulmate ay ang taong magbibigay sa'yo ng perfect life. Pero sa totoo lang, ang soulmate ay ang taong magiging salamin mo. Ipakikita niya sa'yo ang pinakamaganda at pinakapangit na parte ng pagkatao mo para mag-grow ka. Tama ka, Kit. Pero may malaking pinagkaiba ang soulmate sa lesson. Para sa akin, ang unang sign na soulmate siya ay ang peace and growth. Kahit may mga pagsubok, ang ending nyo ay laging growth. Hindi kayo napapagod na maging mas mabuting tao para sa isa't isa. Ang presence niya ay nagbibigay sa iyo ng home feeling, safe, secured at accepted. Samantalang ang lesson madalas ay puno ng chaos and drama. Pakiramdam mo ay kailangan mong maging ibang tao para lang manatili siya. At kahit anong gawin mong adjust, parang laging may kulang. I agree, Ben. Ang isa pang sign ng lesson ay ang timing. Madalas ang mga lessons ay dumadating kapag mayroon tayong unhealed trauma or void sa puso natin. Gaya ni Carla, sabi niya dumating ang guy nung down siya. Minsan, akala natin soulmate ang isang tao dahil sinagit nila tayo sa lungkot. Pero ang totoo, sila ay placeholder lang para ituro sa atin kung paanong mahalin ang sarili natin ng mag-isa. Ang lesson ay parang bagyo. Ginayog nilang mundo mo para makita mo kung gaano katibay ang foundation mo. At Corla, ito ang real talk. Destiny is not an excuse for toxicity. Maraming tao ang gumagamit ng salitang soulmate para i-justify ang pananatili sa isang abusive o draining na relationship. Sinasabo nila, soulmate kami kaya kami nahihirapan. No, ang soulmate ay katuwang mo sa kahirapan. Hindi siya ang sanhi ng hirap mo. Kung ang relasyon nyo ay nagiging dahilan na ng pagkasira ng mental health mo, ng career mo at ang relationship mo sa pamilya mo, then I'm sorry that that's a lesson, not a soulmate. Di ba, Ben? Hindi porket electric ang connection sa simula, soulmate na agad. Minsan, ang tawag dyan ay trauma bonding o simpleng infatuation lang. Ang soulmate ay nararamdaman sa katagalan, hindi lang sa bugso ng damdamin. It's about the quiet love. Yung pag-ibog na kahit walang fireworks, alam mong andyan siya at hindi ka bibitawan. Ang lesson naman laging may highs and lows. Sobrang saya mo yun, bukas parang katapusan na ng mundo. So, paano ba malalaman, Carla? Tignan mo lang bunga ng relationship nyo. Pagkatapos ng 6 months, mas naging mabuti ka bang version ng sarili mo o mas naging insecure ka, mas naging seryosa at mas naging malungkot? Ang soulmate ay magpapalawak ng mundo mo. Hindi ito gagawing maliit.
Ang lesson ay magtuturo sa iyo ng mga bagay na ayaw mo nang maranasang ulit sa susunod mong relationship. Ituturo niya sa iyo ang boundaries mo, ang worth mo, at ang mga red flags na hindi mo na dapat balikan. At kailangan din nating tanggapin, Carla, na may mga soulmates na hindi nakatadhanang manatili habang buhay. Ang tawag doon ay temporary soulmates. Dumating sila para i-shift ang trajectory ng buhay mo, pero ang mission nila ay matatapos din. Huwag mong ipilitin ng isang taong tapos na ang papel sa buhay mo. Kapag pinilit mong gawing forever ang isang lesson, doon ka lalong nasasaktan. Ang advice ko kay Carla at sa lahat ng mga naguguluhan, stop romanticizing the pain. Kung mas marami ang luha kaysa tawa, kung mas marami ang misunderstandings kaysa understanding, bitawan mo na. Pasalamatan mo siya sa mga magagandang alaala at sa mga aral na itinuro niya. Pero maglakad ka ng palayo. Ang tunay na soulmate mo ay nag-aantay sa iyo sa kalsadang hindi mo makikita hanggat hindi nakakapit ka pa sa maling tao. Truly, ang lesson ay binibigay para maging handa ka sa pagdating ng soulmate mo. Huwag kang matakot na mag-isa dahil doon mo mas makikilala ang sarili mo. At kapag kilala mo na ang sarili mo, doon mo lang talaga makikilala kung sino ang tunay na para sa'yo. Napakagandang usapan ito. Carla, we hope you find the courage to see a truth. Isang malaking yaka para sa'yo. Sa lahat ng aming listeners, ano ang pananaw nyo? Naranasan nyo na bang mapagkamalang soulmate ang isang lesson? O nahanap nyo na ba ang tunay na soulmate nyo pagkatapos ng maraming heartbreak? Share your stories with us. Email us at realtalkwithbenandkate@gmail.com. Tell us about your soulmate or lesson realizations. Follow us on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Ang inyong mga kwento ang nagbibigay buhay sa podcast na ito. At sa susunod nating episode, tatalakayin naman natin ang isang sitwasyon na madalas ay bunga ng pagkapit sa isang lesson, ang tinatawag nating situationship. Naho, ang daming biktima niyan. Yung walang label pero may feelings. Episode topic next time, paano i-exit isang situationship nang hindi wasak ang puso? Pag-uusapan natin ang sining ng pag-alis sa isang almost relationship bago ka tuluyang maubos. Huwag niyang papalampasin yon. This has been Real Talk with Ben and Kate. Stay real, stay wise, and never mistake a storm for your home. Good night, everyone!